manindigan ka, anyway, dinudurog ka na eh. Kaya lang nananatiling nakatayo si BBM. Kaya nananatili siyang nakatayo ngayon. Durog na rin pagkatao niya eh. Dahil kontrolado niya ang mainstream at social media narrative and perception. Marami silang trolls, may ginagamit silang machine to shape perception. Ngayon, BBM, dahil tumayo ka! Kami nagagaranti rito, may lalabas na 1 milyon sa Luzon, Visayas, Mindanao. The way it is now, ang nakikita natin, walang namosisya. Ha? Bendalo. Bendalo. So, ano pa bang masasabi natin kung hindi martial law yan? Yung panahon ni Marcos, bendalo din lahat. Mayroon pang aso noon na uhulihin ka lang, wala kang kalaban-laban, walang warrant. Ito ngayon, under the guise of a warrant, pero pagdating sa piskal, maski walang basihan, dahil i-decide ng piskal na ipapayag sa korte. Ito, mayroon tayong, sinabi mismo ni Bangag, ni Marcos, na walang foreign entity will interfere. Walang ICC na sasantuhin, walang ICC na papasukin. Pero, ano nangyari ngayon? Ganun pa rin. Siya mismo ang nagpapasok, siya mismo ang nagbigay ng konteksto, nagbigay ng karapatan ng ICC na manghuli dito. Sinasabihan daw niya si Matibag na, sinasabihan niya ang gobyerno na, huwag kayong, there is no order from me to warrant to arrest Bato. Pero ito yung sabi niya, pero yung ginagawa sa pailalim, sumugod as declared by Senate President Cayetano. They were even in battle gear. Giniba nila yung likod ng yung pagitan ng GSIS at actually, kaya napilitan nagpaputok si Aplaska because they were already inside Senate premises. So, lahat ito, puro kasinungalingan, and that is what Marcos Sr. did in the past. It's all lies. Yung mga henchman ni General Per, yung lahat ng mga even yung kay Enrile, na false ambush. Lahat yun ingredient ng isang martial law. Kasi walang katotohanan They have to pretend na mayroong katotohanan, pero it's all pailalim lahat. So, wala tayong laban dyan kung ganyan ang gobyerno natin. Okay. Sige sir, your next question. I'm Walter Langosap. Sa tingin po ninyo lahat ngayon, is it undeclared martial law or what it is? Bigyan natin ng pagkakataon ang taga-UPI. Si Raymond na. Alam na natin yung problema ng bansa. Hindi na natin kailangan pag-usapan. Alam natin, bago kung sagutin yung tanong mo, kailangan i-trace back natin Makabayan, Dilawan, administrasyon. Kampi-kampi na sila lahat para gibain lang ang Duterte. Claro. Maliwanag sa lahat yan. At marami tayong natutunan kay Kuya Eric Celis kung paano nabuo yan at bakit kailangan nilang gibain ang Duterte. Dahil bakit? Nung panahon ni Digong, halos mabura na sila Makabayan, Liberal, CPP, NPA. Ocho Derecho. So, ayaw nilang makabalik kahit sinong Duterte. Correct. Kaya ang ginagawa ng liberal, makipag-alyansa muna ako sa Marcos. Ito naman tangang Marcos, ang nagpatalisik sa tatay niya, liberal Ang ayaw magpalitin sa tatay niya, liberal. So nakipag-campaign siya. Bakit? Their only vehicle para makarating ng 2028, yung liberal, is through Marcos. Ngayon, Marcelo, ang tagal na. Ang tagal nang may Marcelo. Ito nakakatakot, kaya ako nagpapasalamat kay Kong Jing. Kasi ito talaga yung time kay Atty. Manny Luna, kay Kuya Eric Celis sa lahat dito. Bakit? Ito yung time
Ngayon lang, kaninang umaga, dumaan ako sa Senate. Yes. Dinismantle nila lahat, pinatanggal lahat, naglagay ng barikada. Pinatanggal. Isang buwan na tayo roon. Isang buwan na. Ngayon pa nila papatanggal kasi may utos sa taas. Martial na tayo. Hindi man nila dinideclare, martial na tayo ngayon. Ngayon, kung lalabanan natin yan na hindi tayo manawagan sa Vice President, unconstitutional yun. Extra-constitutional yun. Ayaw nating mangyari yun. Kaya, BP, sana babalik na naman tayo ron. Para mapigilan na itong patuloy na Marcelo, tumayo ka na! Yes! Yes! Yan sa media, mga vloggers at sa sambayan ng Pilipino. Ito po si dating PACC Commissioner at dating TESDA Consultant, Attorney Manuelito Luna. Nakita niyo po ang nangyayari ngayon sa ating bansa at kami ay nagkakaisa sa aming panawagan ng ating mahal na Vice Presidente, Attorney Sara Z. Duterte, should lead us, should unite us, come out in the open and tell us what to do, guide us so that we can fix this government which has already gone astray. Kami po sa Save Sara Movement ay labis na ang aming puot dahil sa ginawa ng House of Representatives na pag-file ng isang bogus articles of impeachment laban sa ating Vice Presidente na naniniwala kami ay biktima ng harassment at political machinations dahil takot sila na siya ay magiging presidente at makukulong sila. Now, I would like to call the attention of the Senate. Itong grupo ni Senator Gatchalian. There is a possible violation of Article 177 of the Revised Penal Code dahil ang kanyang pag-angkin sa posisyon first as Senate President pro tempore violates Article 177 of the Revised Penal Code. Bakit? Because that position belongs to Senator Loren Legarda, the Senate President pro tempore. Therefore, he is in violation of the provision because he is claiming an authority that does not belong to him. He is usurping that authority of Senator Loren Legarda. On second point, he is in violation of Article 177 of the Revised Penal Code for exercising the functions of Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate President. So dalawang beses niya binayolate ang Articles 177 of the Revised Penal Code. Inangkin niyang posisyon ni Senator Legarda at ginagampanan niya ang functions ni Senate President Alan Peter Cayetano. Another, there may be disorderly conduct on his part. Why? Because he knows that he is in violation of the law and yet he persists in his violation. Continuous. Yun po ang aking point dyan. That's why, as a citizen, we might file the necessary charges against Senator Gatchalian for this. Wala akong pakialam kay Senator Erwin Tulfo. He is a nobody. Bago lang siya. No? Let the others do something about him. But ito kay Senator Gatchalian, we will take proper action against this fellow. Very good. Maraming salamat. Okay, BP pala, para malinaw. Yes. Yung let she lead the country and redeem our people. I would like to involve the Save Sara Movement NCR and Save Sara Movement Cebu and Save Sara Movement Bohol together with Attorney Salvador Diputado, Attorney Manuelito Luna and the rest. We are calling on our Honorable Vice President Sara C. Duterte to lead us, to instruct us, to guide us, to come out in the open Enjoying the people. and fix our country. Masyado na po, Madam Vice President, sinisira ng gobyernong ito ang ating pamahalaan. Very good. Maraming salamat, Atty. Manny Luna. Malinaw ang panawagan
At ito po'y tuloy-tuloy na. At ito na ang aming, sabi ko kanina, obligasyon. She may not respond immediately, and she may know it voluntarily only on her part, but on our part, it's our obligation to recognize a leader. At siyang kinikilala naming mamumuno. Let's call on retired General Warlito Daos for his brief solidarity call, and then to be followed by Brother retired Captain Ray Valeros and